Hello guys, so may AC tayo dito na hindi umabot sa temperature setting niya, no? Although na yung suction niya tsaka yung discharge pressure within normal range naman. Tapos yung evaporator niya malinis, so hindi niya kayang palamigin yung chrome na to. So ito hindi ko pinatakbo, no? Nakapara lang pero tumatakbo lang yung fan niya. Pero pag i-check mo yung duct niya kasi ganyan, so isang linya lang sila, no? So ang nangyayari, yung hangin niya kasi malaki ngayon, so may part na pumapasok dito. So yung pag higop niya ng init mula dito, so hindi sapat kasi nga malakas yung pressure ng hangin na yun eh. So ang gagawin natin, subukan natin, close natin to ng konti. Tikas. Oh, ayan, mga kalahati lang. Tingnan natin to kung bumaba. So ginawa natin yon at least para yung hangin na galing doon mapigilan niya pagbalik dito, no? Kasi maliit lang to, so na-overwhelm siya ng pressure ng hangin doon. So mapapansin nyo, dandahan na siyang bumababa. So naging card 1.2. So dandahan na siyang bumababa, no? So yung ito, bumababa na siya. So yung idea natin, i-prevent natin yung hangin na galing doon na bumalik, na pumunta dito, no? Para hindi niya ma-overwhelm yung pressure ng hangin dito, para yung direction ng hangin papunta talaga doon. So bumababa na siya, 30.9. So okay yung suction tsaka discharge pressure niya. Dito 30.9 at dito 32.6. Since di pa ito tumatakbo, no? Yung fan lang yung pinandar natin. Pero kung tutuusin mo naman talaga, yung isang AC na to, pag isa lang ang tumakbo, hindi sapat, ano, para palamigin yung buong kwarto na to. So malaki-laking area na to at halos mainit dahil nga high voltage switchgear ito. So may transformer pa dun sa dulo. So dapat dalawang AC yung tumatakbo. Ang problema lang, once na ito bumigay, so ito na lang tumatakbo, so kailangan natin ng sapat na lamig kahit paano accommodate lang yung temperature dito. So dito 32.9, so dito 30.7, ano? So hanggang dyan lang siya, hindi niya kayang palamigin talaga ito. So sinishare ko lang ito para bigyan ng idea yung halaga ng magandang air exchange o yung air intake. So once kasi na obstructed ito, so makakapekto ito sa efficiency ng cooling ng aircons ng AC systems nyo.